May panaghoyang isla na matagal nang hindi pinakikinggan. Suliranin walang nagmalasakit na ituwid. Sarumpulan kami ng mga cabinet. Sa imis namin yung sa office talaga ng school, walang malagyan ng mga books, mga importante. So nasisira yung mga libro? Oo. Kaya nailagay ito dito dahil meron yung evaluation namin. Ang ganda pa naman ng mga books, oh. Oo. Hindi ito, kukunin ko ito, merong dyan napipili. Pero yung iba talaga dito, mga sira na. Kanina na, sagot na. Pero ang balita ko yung kulang-kulang talaga yung mga libro. Nung dinala kami sa school nila, parang nalungkot ako. Kasi yun nga, itong mga bata parang ang daming potential, matalino. Malaki yung pangarap nila. Pero ito yung school nila. Yung mga materials nila, teaching materials nila sa school, kulang-kulang or sira. So doon ako nalungkot na parang, ito nga yung mga bata, parang nakalimutan na. Gusto ko rin mag-volunteer, magturo dito. Ito ang kaisa-isang eskwelahan sa buong isla. Karamihan sa mga taga rito, elementarya lang ang natapos. Bihira sa mga magulang dito ang naghahangad na patungtungin pa ang mga anak sa high school. Papaano, nasa bayan pa ang pinakamalapit na mataas na paaralan. Mabigat na raw para sa kanila ang pamasahe sa bangka araw-araw o mangupahan ng bahay sa bayan. Maestro. Teacher? Gusto mo maging teacher? Bakit gusto mo maging teacher? Para maturuan ko yung bata. Oo. Bakit gusto mo makatapos? Pangarap ko lang dahil para makatulong ako sa mga magulang para hindi na sila maghirap. Mahirap mag-high school dito ang mga bata kasi yung ibang mga high school dito nandun sa ibang isla pa. Ay ate, ibang maayong buntag sa inyo ha. Hi. Saan yung mga asawa ninyo? Doon sa dagat. Tapos ito yung trabaho, pangunahing trabaho niyo dito? May bahay kayo dito? Pwede ako magpagawa ng kwarto dun sa bahay niyo. Ampunin niyo na kami ni Rosie. Ha? Maging ang mga kababaihan sa isla, tila nakagapos na lamang sa mga gawaing bahay. Wala silang oportunidad na maghanap buhay at kumita sa kanilang lugar. Medyo nalungkot din ako na parang hanggang dyan lang yung buhay nila or yan lang yung ginagawa nila. Kasi ang dami pa nilang kayang gawin eh. Hindi lang nila alam kung ano or kung paano. Gayunpaman, puspusan ang kanilang pag-iingat sa natatanging nilang kayamanan. Ito na lamang kasi ang kanilang takbuhan para patuloy na mabuhay. Ang kanilang masaganang karagatan. Gusto namin po na mayroon sana makatulong na sa mga livelihood para na ma-achieve namin yung labi na yung lalo na yung darating yung panahon na North Monsoon para mabawas-bawasan yung kahirapan namin dito. Ang mga kailangan namin kailangan namin yung pagbinti ng yung mga buoys namin dahil kung makukusog ang current ng dagat, yung mga buoys namin na iba ay nanganulundag. Nandyan na lahat ng kailangan nila sa pag-akit ng turismo or ng mga turista na surfer. Nandyan na eh. Yan yung maganda sa surfing eh, kasi walang bayad yung alon, bigay ng Diyos yun. Tapos, swerte sila dahil marine sanctuary na sila, so protected sila. Kailangan lang talaga nila gawin is i-maintain yun. At dahil nga sa mga yun nga, dahil protected yung lugar nila, nakita ko na talagang may pag-asa.
Nagmistulamang inanod ng alon ang pangarap ng mga kabataan ng Ayoke na makapagtapos ng pag-aaral. Tila sa alon din sila nakakapit para kahit papano'y magkaroon ng kulay ang kapalarang naghihintay sa mga taga-isla ng Ayoke. Ilang araw po, gusto ko, maharap ko professional na surfer. At para sumasali ako sa mga competition at may uwi ako na pera sa mga pamilya ko. Gusto kong maging professional dahil para meron akong pera na may bigay sa mga magulang ko. Para naman makatulong ako dito sa Ayoke. Para naman kina Paulo at Rosie, higit pa sa isang magandang surf spot at perpektong alon ang natagpuan nila sa isla ng Ayoke. Sana naman daw ay masuklian kahit papano ang mainit na pagtanggap sa kanila ng buong isla. Sa aming pagbabalik, Meron kaming konting surprise para sa Ayoke Island, sa mga tao dito sa Ayoke. Doon tayo sa Baybay. ano naman kaya ang ipakikita ni Pao? Parang may malaki siyang sorpresa. Nakakaintriga. Talagang hahanga ka dito